Okay, ang tagal nating walang upload and welcome to another video ng Manifesting Family. And today POV tayo at saka konting kwentuhan lang. And ngayon pala isa sa mga minanifest namin na bagay is na-meet na naman namin. Hindi nga lang 100% nakuha namin, no? Pero partially pwede na. Sa mga katulad ko dati na nagmamanifest din ng sasakyan, for example katulad na itong Wigo, manifest nyo lang po, makukuha nyo yan. Pero siguro mag-share ako ng konting information, no? Personal information, personal experience sa pagkakaroon ng sasakyan, sa pagkakaroon ng unang sasakyan. Siguro ang unang malaking factor dun is yung gastos, no? Magastos ba siya? I think iba-iba yan sa klase ng sasakyan na bibilin mo. Pero dito tayo kay Wigo kasi ito yung meron tayo eh. Magastos ba si Wigo? Well, I think it depends din eh sa mga estado natin sa buhay. I think magkakaiba tayo, iba tayo ng trabaho, magkakaiba tayo ng income. Pwedeng katulad ko, nung kumuha kami ng sasakyan, may pamilya na ako and then ako pa lang ay nagtatrabaho. Medyo mahirap, no, kung ganun yung sitwasyon. Pero kung ikaw may pamilya na tapos parehas naman kayong may hanap buhay, then possible na madali in terms of financial. Lalo na kung single ka tapos siguro yung salary mo is nasa 40k to 50k. I think madali yun para sa'yo. Pero depende din kung breadwinner ka naman ng family mo, kahit single ka, di madami ka din ginagastos. I guess number one na factor talaga pagdating sa pagkuha ng sasakyan is yung gastos. Kailangan mo siyang i-consider. I think kailangan mo pagplanuhan yung gastos mo. Kaya ba, no? Mahirap kasi na hindi mo ma-sustain yung pagbabayad dito. Sayang naman yung ida-down mo at saka yung monthly payment mo. I think yung second factor para sa akin pagdating sa pagkuha ng sasakyan is yung pagiging ready mo. Ready ka, una yun nga yung gastos. Then pangalawa, ready ka ba sa parking? Parking isa sa pinaka-critical pagdating sa pagkakaroon ng sasakyan. Kung wala kang sariling parking, napaka-stressful po magkaroon ng sasakyan, no? Kasi pwedeng ipilit mo, meron kang makitang parking space malapit sa inyo, pero pag tagal-tagal niyan, may mga challenges kang ma-encounter. Katulad ko, no, pinilit namin kumuha ng sasakyan nang wala kaming sariling parking. Though may nakuha naman akong parking space malapit sa amin na for rent. Pero ang challenge yun, hassle kasi yun, no, everyday, no, kung lalakadin mo pa mula sa inyo, hassle siya. Second, hindi mo siya nababantayan ng maayos. Third, kapag ka madumi siya tas gusto mong linisin, tatamadin ka kasi ang layo. Tapos pwede kang maka-istorbo dun sa ibang sasakyan. And then fourth, pwedeng madami kayong nagpa-park doon, minsan unahan. Isa yun sa mga challenges na na-experience ko. Lalo na kapag bago yung sasakyan mo, syempre ayaw mong maiinitan, madudumihan, mauulanan. Gagawin mo, bibili ka ngayon ng car cover, no? Paano kung malayo ka dun sa parking slot mo? Minsan tatamadin ka talaga hanggang sa dudumi na lang yung sasakyan mo. Kaya para sa akin, bago ako kumuha siguro ng sasakyan, mas maganda kung may sarili kang parking sa bahay or somewhere na kita mo lang yung sasakyan mo, malapit lang sa inyo. Kasi pag tagal-tagal, may stress ka talaga. Na-experience ko yan na recently. Ilang buwan pa lang naman sa amin nung sasakyan, magpo 4 months pa lang. Pero sana kung alam ko lang dati, no, yun, isang napakalaking factor yung parking space. Kung ayaw mong ma-stress, mag-ready ka na agad ng parking. Etong si Wigo, nakuha natin to ng 729,000 SRP, no, 4 months ago. Pero car loan to, hindi namin to kayang i-cash. And kung kukuha ka nito, siguro mag-ready ka ng around 200,000 kasi nasa 20% down payment niya, papalo yun ng mga 150. And then may mga babayadan ka din sa bangko like shuttle fee, and then pwede kang mag 1 month advance. So mga less 200k yung kailangan mong i-ready kapag kukuha ka netong gantong unit. Pero I guess depende din yan sa bank. Pwede ka naman mag 30% kung gusto mong mas mababa yung monthly mo. Pero kung magte 20% ka, ayun nga, mga kulang 200k, mag-ready ka. And then ang monthly nito is nasa 12,200 plus, no?
Pero pag magko-compute ka ng budget, hindi ka dapat mag-focus lang dun sa price na yun, no? Kasi syempre kailangan mo din i-consider yung gas. And yung paggamit natin, yung gas consumption natin, syempre iba-iba. Katulad ko, hindi ko naman to pinamamasok, hindi ko to dinadrive araw-araw. Ang average gas consumption namin in terms of price is nasa 4,000 monthly. Nagpapa full tank kami every 2 weeks. So nasa 2,000 yun. Ano lang naman to, ginagamit lang namin pang dito minsan na igagala, pero ganun yung average na gastos namin in terms of gas. So i-consider nyo na din yun, no? Pwede nyo gawing minimum basis yun, 4K sa gas monthly. Kung wala kang parking, syempre additional pa yun, no? Siguro pinakamababa ng parking monthly is nasa 1,000. And aside doon, syempre kailangan mo din i-consider yung PMS, no, yung pagpapa-maintenance ng sasakyan. Hindi naman siya monthly, pero first month mo may PMS na, tapos second month yata meron na din, or depende pala sa ODO, whichever comes first. Parang yung una is, kung maalala, kung 100 km or 500 km, pero isa yon sa kailangan mong pagandaan in terms of expenses ng pagkakaroon ng sasakyan. In terms of accessories, wala pa akong ina-add kay Wigo, no? Kung usually talaga pag nagkakaroon ako ng sasakyan, kung ano yung stock, yun lang. Wala akong hilig mag-upgrade. Pero kung meron man ako sigurong next na bibilin kay Wigo is yung rain visor niya. I guess mahalaga siya. Nakita namin yung importance niya nitong nag-uulan na. Diba ang gara ng panahon natin ngayon, no? Sa umaga napakatindi ng araw niya hanggang hapon. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero sa Bulacan ganito yung panahon. Sobrang init sa umaga, tapos sa hapon, sa gabi biglang bubuhos yung malakas na ulan. Mali pala yung kwenta ko. Magpa 5 months na pala tong Wigo namin, kasi nabili namin to ng January 23. Today is June 24, or 5 months na pala siya. And so far, no, kay Wigo super satisfied. Wala pa kaming na-experience na any minor issue sa kanya. Nadala na namin siya sa Tagaytay, sa La Union, sa Ilocos, and so far lahat good. Maganda yung masarap siya gamitin, masaya siyang gamitin, at saka wala kami nakikitang yun nga, any minor issue so far. So sana maintain lang yung ganon. Siguro basta regular PMS lang din. Usually kapag meron kaming long ride, katulad nung nag-La Union and Ilocos kami and Tagaytay, tinatapat ko siya sa PMS na ma-check muna siya, no, para ready talaga. Yung mga gulong nakakondisyon, walang problema sa makina mo, yung langis mo bagong palit, and etc. Ang dami nilang ginagawa pag PMS, di ba? And chine-check din nila kung okay yung sasakyan. Kaya kapag nag long ride ka, komportable ka talaga. Yung first PMS niya, kung di ako nagkakamali, is 100 km or 1 month, whichever comes first. Tapos yung susunod is 3 months or 500 km yata yun. And next doon is parang 1,000 km. And then yung next namin is pang 6 months na yun, 6 months PMS. So dapat yun sa July. Pero nung second PMS kasi namin is nakita nila na hindi naman masyadong nagagamit si Wigo, and then yung odo niya nga napakababa pa, kaya in-advise sa akin na sa August na. So parang 4 months siya after my second PMS. Sa mga nagtatanong pala anong camera yung ginagamit ko, ito po yan, GoPro Hero 9. Ewan ko kung kita, no, hindi ko siya ma-video kasi ito yung gamit ko lang na pang video, and then naka head strap lang siya sa akin. Yan yung pinang PPOV ko. Pero bala kong mag-change ng setup, nakakita ko na pwede din pala siyang ilagay sa sombrero. So may pang mount sa sombrero. Tatry natin yun kung mas maganda yung output kapag ganun yung setup. And na-mention ko sa umpisa ng video na may minamanifest kami na partially nakuha namin. Yun is nakalipat kami ng bahay na may parking sa harap. Napakalaking bagay nun kapag may sasakyan ka, kasi nga nasabi ko kanina, pagka kuha ka ng sasakyan dapat talaga may sarili kang parking, yung malapit sa'yo. Kasi kung hindi,
I'm not sure, pero ako na-stress ako. Nakakadagdag siya ng stress. Kaya kung di ka pa kumukuha ng sasakyan, baka pwedeng unahin mo na muna yon para masayang masaya talaga, kompleto na. Basta may parking ka. Kasi anytime, pag nakita mong madumi, pwede mong linisin, pwede mong takpan, pwede mong i-check, no? Mababantayan mo pa. Kaya napakalaking factor ng pagkakaroon ng parking. And today is a special day kasi today is first day sa work ng aking asawa. Special day siya kasi matutulungan niya na ako magbayad nitong sasakyan na to, at saka mga panggastos katulad ng panggas. So yun, consider nyo pagka magpaplano kayo ng budget. Hindi pwedeng ang kikwentahin nyo lang is yung monthly payment Kailangan mong i-include pati yung possible gas consumption and gas expenses mo. Kung hindi, baka masyak ka na lang bigla. Hindi ko alam kung maiksi o mahaba tong vlog na to, pero for now hanggang dito na lang po muna tayo. Sana next time may mapuntahan kaming kakaiba naman para may share ko sa inyo yung POV ni Wigo. Hanggang sa muli po, kita-kits. Bye bye muna, ingat tayo palagi and God bless.